Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Patuloy na nakabantay ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa epekto ng Bagyong Paulo sa rehiyon. Siniguro ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga apektado. Una nang isinailalim sa Red Alert status ang Emergency Operations Center ng Cordillera RDRRMC upang masiguro ang maximum, timely at responsive monitoring, warning, coordination, interoperability at facilitation ng paghahanda at pagresponde sa anumang epekto ng bagyo. Na-activate din ang response cluster na pinangungunahan ng DSWD-CAR kung saan nakadeploy ang kanilang inventory assets, resources at personnel sa mga strategic locations at nakahanda para ma-mobilize sa anumang oras. Mahigpit din ang abiso sa mga minero na huwag munang pumasok sa kanilang mga minahan ngayong masama ang panahon. Hinihikayat ng National Commission of Senior Citizens or NCSC Cordillera ang mga senior citizens na magrehistro sa kanilang database upang magbenepisyo sila sa iba't ibang programa at serbisyo mula sa pamahalaan. Sinabi ni NCSC CAR Regional Director Luz Laureta Balisong na ang mga hindi pa rehistradong senior citizens ay maaring magtungo sa kanilang tanggapan sa mga Office of Senior Citizens Affairs o direktang magrehistro sa ncsc.gov.ph. Anya, sa Cordillera ay mahigit 193,000 pa lamang ang bilang ng mga rehistradong senior citizens kung saan pinalalawak pa ng NCSC ang kanilang kampanya para marami ang mahikayat na magrehistro. Hinihikayat din nito ang iba pang senior citizens na makibahagi sa iba't ibang aktibidad ng mga LGU sa pagdiriwang ng Elderly Filipino Week ngayong Oktubre. Ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay Embracing Age, Living at Life with Dignity and Purpose. So kayo nga mga mababain nga umay iji opisina, please visit us at our office, ijay 4th floor. DBP Building, Session Road, Baguio City. Tapno no kayat yung assistance for the registration iti senior citizens. Umay kayo lata, no kayat yung makis-istorya, ada kami ijay apo nga makaka-istoryayo. Malaki ang naitulong ng kampanya ng gobyerno para mawakasan ang rape at iba pang klase ng gender-based violence sa Cordillera sa pamamagitan ng implementasyon ng Uplan Tagapagpatupad. Ang Uplan Tagapagpatupad ang anti-rape at anti-gender-based violence campaign strategy ng Police Regional Office Cordillera, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno at stakeholders. Kabilang sa estratehiya ang pagsasagawa ng maigting na information education campaigns, house-to-house visitations, law enforcement and case management, survivor support and protection services at iba pa. Sa ulat ng PROCAR at mga police sa provincial offices sa Regional Law Enforcement Coordinating Committee 3rd Quarter Meeting kamakailan, iniulat nila na pangkalahatang bumaba ang kaso ng rape sa kanilang nasasakupan sa tulong ng Uplan Tagapagpatupad. Sa pagdiriwang ng Indigenous Peoples Month ngayong Oktubre, muling binibigyang diin ang kahalagahan ng kultura at tradisyon. Mayamang kultura ng Cordillera itinataguyod. Si Samantha Berhel para sa report. Buhay na buhay ang masiglang kultura ng Cordillera. Ayon kay NCIP CAR Regional Director Roland Calde, mas na-empower pa ngayon ang mga mamamayan ng rehiyon kung saan ipinagmamalaki at itinataguyod nila ang mayamang kultura ng Cordillera. There are some quite innovations, but we are okay with it as long as they would not use it for the traditional practices in the cultures. Nilinaw naman ni Director Calde na mahigpit na ipinagbabawal ang hindi tamang paggamit ng disenyo ng mga traditional attires at hindi tamang pagsusuot ng mga ito. Gayunman,
bilang pagtataguyod pa rin sa kultura ng rehiyon, isinusulong nila ang paggamit ng contemporary designs lalo na sa mga Cordillerans para mas mahasa pa ang kanilang imahinasyon sa paggawa ng mga bago at magandang disenyo. Actually, for the Cordillerans, sa atin makikita mo na agad Though it's not an specific tribe designs, but it's actually an attire pinapakita niya na he's from the Cordillera. Nakikita mo pa lang doon sa design, he's a Cordillera doon sa mga designs. And to promote that one, not only for the marketing, livelihood, but also for the other places for them to have a proper use. Ngayong Oktubre ay pinagdiriwang ang buwan ng katutubong Pilipino at ang ika-28 taon ng pagkakapasa ng Indigenous Peoples' Rights Act. Ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay Weaving Culture, Enriching Future, Empowering Indigenous Communities as Bedrock of Sustainable Development. Hinihikayat ang lahat na makiisa sa pagdiriwang ng mga yaman at kontribusyon ng katutubong pamayanan sa Pilipinas. Ipagmalaki natin ang ating kultura, tradisyon at tungkulin sa pag-unlad ng bansa. Ito si Samantha Vergel para sa PIA News Cordillera. Ipinauunawa sa mga kabataan ng Tadjan Mountain Province ang kahalagahan ng kultura at tradisyon ng bayan. Isinagawa ang isang aktibidad para rito. Karagdagang detalye mula kay Cheryl Itio. Pinagyayabong ng lokal na pamahalaan ng Tadjan Mountain Province katuwang ang National Commission for Culture and the Arts ang iba't ibang mga tradisyon at kultura. Sa pamamagitan ng programang Guardians of Traditions, inventorying and documentation of culture bearers na isinagawa kamakailan ay nagkaroon ng mas malawak na pangunawa ang mga kabataan sa tradisyon at kultura ng munisipalidad. So, concentrate kami sa pulo lang. And then, Susan gusto ay proper ay panagsalah, panagtukar di gangsaya sulibaw, san ganda ay sala ya. And then san may kadwa, san di panagsapon di bubud yatapoy. Yung may lilat ko duani, mayudot tunay mo sapsapo si tapoy. Mayudot maramanan tako sinan kat na pintas pa di ay wide na ya. Nadak niya ko hindi. So, naganda ko di ay tawidin di ananak. And then, san maikat do, san di bamboo weaving industry. Nung ililang ako na bayag kaya, ay wada di, dadas niyan ako di, inan da amin ay ada duay tools. Ya, da duay usar sinan babae, nasapsapos si kawayan. But after that, kaman na maidit. Maid na sa patan si plastic. But daturi, ilan po kat mayatla pa, tayo kumadaturi lata may subject usar. It will be good for the environment. Masaya naman ang ilang culture bearers sa oportunidad na maibahagi nila ang kanilang mga kaalaman sa mga kabataan. We are very thankful ta dati in CCA niya na tumultulong kuma. We are asking the NCCA na to please continue support or the program of the local government unit Piman Tapno. Itigas takot maituloy kasi talaga it needs funding, di ba? So nga, please in CCA, continue. At least naisurukan da idanan na yak di traditional attire ay mausar. Naisurukan da idanan na ipaila. Ay tuwan mo nakasuluda, but naipaila kan da idanan ikan di man salibi, ikan di mangangsa. Kaya siya dadinot ng traditional ay activity. Sapay kumata nakaadal da, i-apply da, amuda ay mang-appreciate is ng traditional customs. Ayon naman sa mga kabataang nakilahok, sabay kumata at ado din mumuyang ay kakadwami ay interesado ay man-adal sin culture, tapos ay mai-preserve at
maipas down sin kakadwami ay students sun. Some first anja kamo dati da nga banag or ay culture ta kung han ko amo so nga insuro da at least na experience ko through real life I can say na mayat very thankful lang. So I wish na ipagpatuloy da ay manisurusan dida fellow students like me ay adida gintet ng banag or ulay culture ta ko. Ang nasabing programa ay napondohan ng 400,000 sa ilalim ng Subcommission on Cultural Communities and Traditional Arts, Northern Cultural Communities Grants ng NCCA. Nagbigay naman ng counterpart ang munisipyo upang ito ay maging matagumpay. Nagpapasalamat din ang mga nakilahok sa patuloy na suporta ng NCCA at umaasa na mananatiling buhay ang magagandang tradisyon at kultura. Mula sa Mountain Province, Cheryl K. Tiu para sa PIA News Cordillera. Isinagawa ang iba't ibang aktibidad kasabay ng pagdiriwang ng 2025 Month of Overseas Filipinos. Migrant Fair ginanap sa Baguio City. Narito ang report ni Sherian Castro. Patuloy ang pagsuporta ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers sa selebrasyon ng Month of Overseas Filipinos Migrant Fair sa Baguio Convention and Cultural Center, Kamakailan. Nagkaroon ng iba't ibang aktibidad gaya ng job fair, health and wellness fair at marami pang iba. Layunin din ng selebrasyon na palawakin ang kaalaman ng mga OFWs ukol sa kanilang benepisyo at karapatan. Yung expectations ko with the event would be all of the families as well as yung mga returning migrants and overseas Filipinos who works abroad will also be catered yung kanilang pangangailangan dito. Sa amin, sa CFO, the Commission on Filipinos Overseas provide assistance to migrants, yung mga umaalis ng Pilipinas permanently to reside abroad. Hopefully by the end of the day, yung mga tao dito na dumating, they will know the rights of OFWs. They don't have to be OFWs, but if you know the rights of OFWs, if you come across one, you will be able to inform that OFW na ito ang makarapatan mo. But more important than knowing what their rights are is claiming their rights. So they should know their rights, and at the same time, they should know how to access these rights and access those services. Sinasabing aktibidad, kabuang 1.7 million pesos na financial assistance ang naipamahagi sa mga Cordilleran OFWs at kanilang pamilya sa ilalim ng Action Fund at Livelihood Programs. Layunin ng Action Fund na magbigay ng agarang financial relief at reintegration support ang mga distressed OFWs. Sumuporta naman sa aktibidad ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Ito po si Cherry Castro para sa PIA News Cordillera. Bilang suporta sa mga kababaihang miyembro ng Rural Improvement Clubs o RIC sa rehiyon, inilunsad ng Department of Agriculture Cordillera ang Gulayan sa Bayan sa Benguet Agriculture Programs Coordinating Office, Kamakailan. Prioridad dito ang pakikibahagi ng mga rural women, youth groups at iba pang community organizations para malabanan ang undernutrition at masiguro ang food security sa mga high-risk areas sa Cordillera. Sa pamamagitan ito ng pagkakaroon ng community-based vegetable nurseries, ayon kay Technical Advisor to the Office of the Regional Executive Director Joanne Bakbak, layunin ng proyekto na mapalakas ang mga kababaihan sa mga komunidad at mga kabataan sa ilalim ng 4-H Club para malaman nila ang kahalagahan ng agrikultura at makibahagi sila sa food security. Bilang bahagi ng aktibidad ay magbibigay ang Agricultural Training Institute Cordillera ng capacity building activities, particular sa pamamahala at produksyon ng kanilang agricultural products. Matagumpay ang isinagawang Mountain Search and Rescue Training sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Wangal, Trinidad, Benguet, Kamakailan.
Nakibahagi sa aktibidad ang mga kinatawan ng iba't ibang provincial government offices ng Benguet, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices, uniform personnel at Tublay School of Home Industries. Kabilang sa 4 na araw na training ang rope techniques, rescue simulations at practical field exercises na disenyo upang mapalakas ang kanilang kapasidad sa pagsasagawa ng rescue operations sa mga bundok at high-risk environments. Nabigyan diin sa training hindi lamang ang technical skills kundi maging ang teamwork, kahandaan at katatagan. Sinimulan na ang mga paunang trabaho para sa rehabilitasyon ng Burnham Lake. Ito ang unang phase ng Burnham Park Master Plan. Magbabalita si Richard Dave Abrehal. Inumpisa na ang Phase 1 rehabilitation sa Burnham Park noong unang araw ng Oktubre. Pansamantalang isinara ang Burnham Lake bilang unang parte ng Burnham Park Master Plan, kaya suspendido muna ang fishing and boating activities. Ang mga concessionaires pabor sa rehabilitasyon ng parke. Kaya nga po gusto na rin namin na ma-renovate ito para mapaganda lalo itong center park natin para more tourists to come na magbibisita dito sa place na Baguio. Ang mga pansamantalang mawawalan ng hanap buhay gaya ng mga boat ride operators ay tatanggap ng financial assistance at supply ng food packs mula sa City Social Welfare and Development Office. Ayon sa City Environment and Parks Management Office, ang unang phase ng proyekto ay maaaring matapos sa loob ng 6 na buwan. Ayon kay SEPMO Head Attorney Renan Diwas, hindi mawawala ang essence ng Burnham Park kahit ito ay dumaan sa rehabilitasyon. Una sa lahat, wala tayong ipapatayo doon ng mga infrastruktura na matataas o any vertical structures na makakasagabal doon sa itsura ngayon ng Burnham Lake. Kasi meron tayong inaalagaan na view cone na tinatawag, may axis tayo na sinusunod, alinsunod doon sa original na plano ni Architect Daniel Burnham. So, wala tayong alisin doon na mga puno or any other important landmarks, no. Dadagdagan lang natin yung mga docks, yung lalagyan lang natin ng panibagong mga benches, panibagong may cantilever doon para sa ganun ay pwedeng mas lumapit yung mga tao doon sa lake. Ang ikalawang phase ng Burnham Park Master Plan ay ang renovation ng sidewalk, ikatlong phase ang Children's Park, at ika-4 at panghuling phase ang pagpapaganda sa skating rink. Ito ang ikatlong pagkakataon na isasara sa mga residente at turista ang Burnham Lake mula nung gawin nito noong 1904. Mananatili namang bukas ang ibang parte ng Burnham sa labas ng lake para sa mga bisita. Richard Abrehal para sa PIA News, Cordillera. Itinataguyod ng Bureau of Jail Management and Penology ang mga produktong gawa ng mga persons deprived of liberty. Iba't ibang produkto nila ibinida sa Mid-Autumn Festival. Narito ang report ni Cristina Saldua. Tampok ang iba't ibang makukulay na produkto, kabilang na ang craftsmanship na gawa ng mga persons deprived of liberty mula sa Baguio City Jail Female Dormitory sa Mid-Autumn Festival na ginanap sa Session Road, kamakailan. Makikita ang iba't ibang klase ng crafts ng mga kababaihang PDL gaya ng beaded accessories, coin purse at bags na yari rin sa beads at mga plastic straps na hinabi at ginawang bayong. Ayon kay Jail Officer 1 Rachel P. Hamadon ng Livelihood Program ng Baguio City Jail Female Dormitory, pamilya ang nagsilbing inspirasyon ng mga PDL upang mas paghusayan pa ang paggawa ng mga produkto. Family po nila, since hindi nila nakakasama, yun yung way nila para bumangon. So, gumagawa sila, pinapaganda nila yung product para mas mabenta, in which mas makakatulong sila sa pamilya, especially sa mga children. Ang mga paggawa ng produkto ay ang nagsisilbing daily activity ng mga PDL. Binibigyan sila ng sapat na oras upang maproseso ito at gawin ng mga iba't ibang disenyo na kanilang nais. Sinabi naman ni Jail Officer 3 Gayalin Nerona,
Bukod sa ganda ng mga likhang produkto, nakatutulong din ito upang mabawasan ang paggamit ng plastic bags dahil matibay, pangmatagalan at maaari ring gawing pang-fashion ang mga ito. Although plastic siya against other plastics, na siya is pangmatagalan compared to others na pagkagamit, dispose. Yun. So let's help kasi pinaka-problem natin is the garbage. Para naman sa mga nais bumili, makikita ang produkto sa Lamunay Hotel sa Camp John Hay, sa Department of Trade and Industry at sa iba't ibang food fair at mga lokal na selebrasyon. Maaari ring magtungo sa Baguio City Jail kung nais makabili ng iba pang produkto ng mga persons deprived of liberty. Support local, ika nga. Sa ngalan ni Janjel Bangkulita, ito si Cristina Zaldua para sa PIA News, Cordillera. Dalawang estudyante ng TESDA Seaside ang nagpamalas ng kanilang galing sa nakaraang World Skills ASEAN Competition. Ang kanilang tagumpay, kinilala si Janjel Bangkulita para sa detalye. Patuloy ang pamamayagpag ng ating mga kababayan sa iba't ibang larangan. Kinilala ang tagumpay ng dalawang estudyante ng TESDA Cordillera State Institute of Technical Education. Sa 300 nakilahok mula sa 11 miyembro ng ASEAN, narepresenta ng TESDA Seaside ang Pilipinas sa 14 World Skills ASEAN Competition na ginanap noong Agosto 26 hanggang 28 sa World Trade Center, Pasay City. Naiuwi ni Aji Ducaiso ang gold medal sa cooking, habang nakamit naman ni Gibran Sundango ang bronze medal sa baking. Sila ay pinarangalan nitong Setyembre 29 sa Baguio City Hall, kung saan nagpahayag ng pagbati ang pamahalaang panlungsod at binigyang pugay ang kanilang pagkapanalo. Ayon sa dalawa, hindi naging madali ang kanilang laban, ngunit malaking tulong ang suporta ng kanilang mga magulang at ng gobyerno. Ignite ng passion ko is my mother. And it comes to cooking, and also the ones during my journeys, yung nagpatuloy pa rin to keep me going dito sa competition talaga is yung mga staff ng TESDA, kasi the efforts that they did and make talaga is yun talaga yung nag-push sa akin para tapusin talaga yung competition. Lahat po ng mga expenses from ingredients and other accommodations po is provided naman po. So especially since culinary, magastos po yung mga ingredients. So thankfully po, by the help of TESDA, na-provide naman po lahat ng mga kailangan namin. Samantala, ayon kay TESDA Executive Director Daisy Bungalion, ang tagumpay ng mga kabataang ito ay sumasalamin sa mataas na pamantayan ng TESDA. Now, the Philippines gain it, and it's very good that's coming from the Cordillera State Institute of Technical Education, a showcase that are now the curriculum of TESDA, and Seaside is a world skills recognized curriculum. Mangiyak-ngiyak naman ang kanilang expert trainer na si Chef Mary Christine Pasion na nagsabing hindi pangkaraniwan ang ipinakitang galing ng mga kalahok sa larangan ng kulinary. I think from Medallion of Excellence now, we get the gold for cooking. Diba? Talagang iiyakan niya, no? And the highest gold, ito tatlo man ang naging gold natin. Hindi na magiging successful ito without the assistant expert kasi tayo ay naging chief expert wherein malaki ang ating naging role to conduct the competition of ASEAN. Inaasahan ang patuloy na suporta kay Ducaiso na sasabak sa darating na Nobyembre para sa susunod na kompetisyon na gaganapin naman sa bansang Taiwan. Sa ngalan ni Cristina Zadua, ito si Janjel Bangkulita para sa PIA News, Cordillera. Inilunsad sa Bundok General Hospital ang Lifestyle Medicine Unit ng Mountain Province. Ano kaya ito? Alamin sa report ni Judeline Isigen. Patuloy na isinusulong ng Mountain Province ang holistic, preventive at patient-centered na healthcare services para sa komunidad.
Kamakailan lang ay opisyal na inulunsad ng Provincial Health Office at Bontoc General Hospital ang Lifestyle Medicine Unit o LMU sa probinsya. Ito ay ang programang naglalayon na isulong ang kalusugan sa pamamagitan ng komprehensibo at evidence-based lifestyle intervention. Yung program namin started, I think, September 1, 2025 among doctors only. That is to started as a weight loss program sana. But since we have already established our unit, we have decided to launch it today. Para naman hindi lang doctors yung makinabang, but also the employees as well. Kasi multidisciplinary concept ito, from employees, staffs, and then to patients and clients. Ipinaliwanag din ni Pasayan na ang Lifestyle Medicine Unit ay kailangan upang suportahan ang paggamit ng mga pharmacological intervention upang matugunan ang mga sanhi ng non-communicable diseases. Usually, the main purpose of Lifestyle Medicine Unit is to collaborate with other healthcare departments in order to prevent yung burden in the chronic diseases. For example, a lot of patients are coming in the hospital due to diabetes, due to hypertension, that has already complications. So, pag yung patient is meron na siyang complications, kailangan natin i-control yun. Pero pag wala pa silang complications, I think we have to prevent yung complication. Sa diabetes kasi, we can reverse diabetes. So, based on lifestyle interventions alone and the need for pharmacological interventions, the synergisms that could prevent those complications, the burdens of chronic diseases, and to prevent yung complications. Napapaloob sa programang ito ang lifestyle risk assessment, nutrition counseling, physical activity program, mental health assessment and stress management, smoking, alcohol and chewing cessation, group education workshops or seminars, sleep assessment and management, at diseases reversal and control program. Hinikayat ni Pasayan ang publiko na mamukhay ng healthy lifestyle hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa pamilya. Mula sa Mountain Province, Judalyn Isigen para sa PIN News Cordillera. Bilang pagpapalakas naman ng public safety sa Mountain Province, plano ng mga advisory groups for police transformation and development na maglagay ng mga CCTV sa ilang lokasyon sa bawat bayan ng probinsya. Ito ay sa ilalim ng Eye on the Road project. Patuloy na nakikipagtulungan ang Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development of PAG-PTD ng Mountain Province sa Pulisya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Tinalakay ng PAG-PTD nitong Huwebes ang mga mekanismo sa planong pag-install ng mga CCTV camera sa ilang lugar sa iba't ibang munisipalidad. Ito ay sa pamamagitan ng Eye on the Road project na naglalayong maiwasan ang mga krimen at tumulong sa pagresolba ng mga sakuna. Yung Eye on the Road project po ng PAG-PTD is ito po yung actually the procurement and installation of CCTV cameras, of course especially from the capital town of Bontoc into the other municipal police stations po. Yun ang main objective po ng Eye on the Road project, which is the installation of CCTV cameras in the strategic areas. Tinatawag po natin na Eye on the Road pertains primarily to peace and order. So yun po, kinakailangan kasi talaga ito, we take note the fact that maraming nasob na krimen dahil po sa presence ng CCTV, especially in our main thoroughfares and the strategic locations ng each community, especially yung mga community na maraming krimen or most krimen na nagaganap. Para naman sa ilang estudyante at manggagawa, in case of that, dahil kasta nangyari dyan ikot di college na pwede ba nga ng pwede dyan may isang student nga kakadwan. Ada evidence tayo nga kantay number dahil lugan or ada evidence nga mang i-report dyan na pupulis takno dahil
for municipalities no niya ti papananda mabalin nga harangan. Then tapos no ito'y bontok dahil estudyante gamin every night ya lumwarda. Tapos no in case of dahil dati agbugbog or adaday agbulbuli, adaday CCTV nga evidence in case ya kailangan. Tapos kay dumagamit niya adaday tataw nga apod ag tataw nga tao apod da pagbagaya dito tapos in case nga handa nga maamin adaday CCTV nga proof. Okay, it's a good thing that CCTV is actually very important in other buildings, especially here in our municipality, this building, because this CCTV serves as a instrument for to strengthen the security and safety of the employees as well as the citizen of the municipality. Ang Eye on the Road project ay mapupunduhan mula sa 700,000 pesos na nalikop ng Bang Before the Ban project ng PAG-PTD nito lamang taon. Inaasahan naman ang paglalaan ng mga lokal na pamahalaan ng counterpart para sa iba pang kakailanganin sa maintenance at operations ng CCTV. Mula sa Mountain Province, Haldret Bisok para sa PIN News Cordillera. Kabuang 164 na estudyante at graduates ng Ifugao State University ang nakatapos ng Cash for Work program sa ilalim ng Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ng DSWD. Kabilang dito ang 134 na graduates at 30 estudyante na nagbigay ng 50 araw na serbisyo sa partner state universities, local government units at DSWD offices. Tumanggap ang mga graduates ng daily wage na 470 pesos habang ang mga estudyante na nagtrabaho bilang part-timer ay tumanggap ng 235 pesos per day. Ang Cash for Work program ay isang short-term intervention na nagbibigay ng temporary employment habang binigyan ng pagkakataon ng mga partisipante na makibahagi sa community benefiting activities. Tatlongput-lima na empleyado ng national at local government agencies ang nakibahagi sa 3 araw na Basic Filipino Sign Language sa San Isidro Sur, Luna, Apayao mula September 30 hanggang October 2. Nadisenyo ang nasabing aktibidad upang matulungan ang mga empleyado ng pamahalaan na magkaroon ng magandang komunikasyon sa mga may speech and hearing impairment. Nabigyang diin din ang papel ng sign language sa pagtataguyod ng inklusibong pamamahala at pagbibigay ng akses sa serbisyo publiko. Ang nasabing inisyatibo ay bahagi ng pagsiguro ng pamahalaang panlalawigan na walang maiiwang persons with disabilities sa iba't ibang programa at serbisyo. Kinilala ang kontribusyon ng mga civil servants sa matagumpay na selebrasyon ng 125th Philippine Civil Service Anniversary at Kalinga Convergence for Community Resilience, Empowerment, Sustainability and Transformation sa ginanap na gabi ng parangal sa Kalinga. Magbabalita si Irel Siknao. Ang kontribusyon ng mga lingkod bayan sa Kalinga sa matagumpay na pagdiriwang ng 125th Philippine Civil Service Anniversary ay pinarangalan at kinilala sa isinagawang Gabi ng Parangal, a night of recognition and solidarity sa Kalinga Sports Center. Ginawaran ng plaque of recognition ang lahat ng national line agencies, local government units at non-government partners na naging instrumento sa pagsasagawa ng mga serbisyo caravan, job fair, medical mission at iba pang aktibidad na ginanap sa buong lalawigan sa buong buwan ng Setyembre na nagsilbi sa daan-daang residente ng Kalinga. Binigyan din ng mga premyo at trophy ang mga nanalo sa mga sports activity at iba pang contest na idinaos upang isulong ang wellness at camaraderie sa mga empleyado ng gobyerno. Special guest si Major General Gulliver Sinieres, Commander ng 5th Infantry Division ng Philippine Army, na nanawagan sa lahat ng empleyado ng gobyerno na patuloy na pagbutihin ang kanilang mga kasanayan at serbisyo para sa bayan. To every public servant here tonight and across the region, focus on your mandate.
For the true customer of government service is the Filipino people. Strive to uplift your individual skills and competencies. For self-improvement strengthens the institution you belong to. Enhance your organization, systems, and processes. For efficient institution, build a stronger nation. Bahagi rin ng isang buwang selebrasyon ang launching ng Kalinga Convergence for Community Resilience, Empowerment, Sustainability, and Transformation o K-CREST, isang inisyatiba ng 103rd Infantry Battalion na naglalayong gawing empowered, peaceful at development-ready ang mga dating conflict-affected na barangay sa Kalinga. The K-CREST demonstrates the evolving role of the soldier, together with the PNP and other MUPs, not only as defenders of the land, but also as builders of communities. K-CREST is more than a program. It is a convergence of government, security forces, and communities. It empowers barangays, uplifts indigenous peoples, and provides a model that can be replicated across northern Luzon. Iril Siknaw mula sa PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Bilang bahagi naman ng pagdiriwang ng 18th Hotel and Restaurant Tourism Weekend sa Baguio City, itinampok ang Pasta Mania nitong Huwebes. Silipin at tikman ang pizza-like pasta sa report ni Wendell Ramos. Sa pagdiriwang ng ika-18 Hotel, Restaurant and Tourism Month at ika-16 na National Food Showdown, inihandog ng HRAB ang Pasta Mania. 10 establishmento ang nakibahagi sa pagbigay ng mahigit 5 toneladang pasta para sa publiko. You can see it's very successful. I can see that a lot of our members of the community are very happy being a part of this event. And it's always a pleasure para sa HRAB na mag-host ng ganitong gathering for the city at the same time featuring the best of the best in our industry to the country. So this is the time of the year now we have all of the culinary professionals and practitioners collaborate and come up with something like this. Dinaragsa ng mga tao ang iba't ibang uri ng pasta na inihanda ng Hotel and Restaurant Association of Baguio. Ilan sa mga pasta ay ang mac and cheese, pesto at marami pang iba. This event is more than just a showcase of food, creativity, and hospitality. It is a celebration of what makes our city unique, our passion for excellence, our commitment to innovation, and our spirit of community. Ang pagdiriwang na ito ay isinasagawa rin bilang isang selebrasyon ng pagkakaisa at kahalagahan ng tunay na diwa ng komunidad sa Baguio. Mahigit 15,000 katao ang nagsalo-salo. Taon-taong isinasagawa ng HRAB ang ganitong kaganapan. Sa mga susunod na panahon ay pinaplano nilang magkaroon ng giant shortcake na itatampok sa publiko. Wendell Ramos para sa PIA News Cordillera. Ayan nga Rod, may bagyo na naman tayo so iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kakainian. Tama yan at dapat ay palagi tayong mag-ingat at nakabantay sa mga abiso ng ating mga lokal na opisyal. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ivasco Gasinay. At ako naman po si Rod Asurin, Naimbag Amalem.